Floating comparison. Non cosa pro cosa. Argumentum ad baculum. Argumentum ad misericordiam. Tu coque. Familiar ba? Logical fallacies. Pero, ano ba ito mga to? Gusto niyo malaman? Tara, samahan niyo ako. Sarap nito, no? The best si Mami Luz magluto. Tama ka, walang katulad. Alam niyo ba na ito ang pinakamasarap na pagkain na tikman ko? Ang inyong napanood ay isang halimbawa ng floating comparison. Bakit? Dahil hindi sinabi kung anong mga pagkain nyo natikman na niya at nasabing ito ang pinakamasarap sa lahat. Yes. Wow. Basa? Ano ba? Nakita mo? Well. Ay naku, sino ba yan? Oh, andito pala kayo. Grabe, kanina pa ako hanap ng hanap sa inyo. Ba't naman tumiti ng ngiti? Ito Ano ba kasi, meron dyan? alam mo ba, sinagot ng nililigawan na baliw na. Yan, tignan mo, katext siya ngayon. Hindi nga. Oo nga. Oo. Ano bang nangyari? Ano bang ginawa mo? Talaga? Well, bago cellphone ko, guwapo ko, maapil ako. Ha! Kapal mo, no? Alam mo yun. Dapat talaga sagutin niya ako, no? Sabihin mo na bigyan siya suit mo. Kasi bago, oh. Diba? Pwede na. Pwede naman ako yan. One of these days. Hiramin mo? Sige. Minsan. Pag manliligaw ka din para sagutin ka din ni... Sino yun? Maingay. There's no cause of the kind that has been given as the cause. Non cosa pro cosa. Naniniwala siya sasagutin siya ng kanyang nililigawan kung sinuot niya naturang damit. Erika, maghugas ka na! Ako na naman, si ate naman. Ate ka dyan. Ay, nakapangatext ng text tapos hindi ka pa natulong kay mga paglilinis. Anong hindi? Kanina pa kaya ako naglilinis. Ikaw ito walang ginagawa dyan eh. Tu Koke, you also. Binalik ni Ate kay Bunso ang mga sinabi niya dahil pati siya ay guilty sa mga sinabi niya. In short, para sila hindi naglilinis ang bahay. Samantala, isang kababayan natin ang humingi sa akin ng tulong kanina lamang dahil gusto na niya mapalaya ang kanyang ama. Heto, panoorin ninyo. Magandang araw po. Ako po si Veronica. Nananawagan kung sino mang nanghumuli sa tatay ko. Kasi po, wala na po kaming makain. Tapos po, buntis pa po nanay ko. Wala na po kaming mahanap na trabaho. Tatay ko lang po ang naghahanap ng trabaho sa amin. Please, palayain niyo na siya. Kawawang bata. Pero, ang mga sinabi niya ay isang halimbawa ng logical fallacies. Ang argumentum ad misericordiam, o ang argument to pity. Nagmamakaawa ang bata na palayain ang kanyang ama dahil siya lamang ang bumubuhay sa kanila. Sa halip na magpakita siya ng mga ebidensya na inosente ang kanyang ama, mas pinili niya pang gamitin ang kanyang emosyon. Sana'y naibigan nyo ang simple pero makabuluhang palabas kong ito. At sana rin ay may natutunan kayo sa mga logical fallacies na sinabi ko. Para sa inyong katanungan, paglilinaw at karagdagan pang mga kaalaman, sumangguni lamang kayo kay Reading into Writing 2 na matatagpuan sa ating library. Ako po si Louie Barion, nag-iiwan sa inyo ng isang bye-bye.